Trilyong piso ninakaw. Kanya nga ako natatawa eh. Manipis yung mga nagrally, ng mga banal at ng mga hilaw na dilaw at ng mga nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, tinatawag yung sariling Makabayan Bloc nung linggo. Bakit? Hindi po nila alam ba't sila nagrarally. Bawal sumigaw ng Marcos resign. Anti-corruption daw sila. Kanino kayo anti? Kung galit kayo sa corruption, sinong nangurap? Kung galit kayo sa pagnanakaw, sinong nagnakaw? Maaari ba namang may nagnakaw nang walang magnanakaw? Maaari ba namang may korupsyon nang walang korap? Sinong kalaban ninyo? Hindi nyo na po kayang budulin ang mamamayang Pilipino. Kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man nagtuturo sa mga tao riyan, pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy, ay at respect, kaya pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita nyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver, na kubana ho, kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Kasi ho, party sila ng budol administration eh. Party sila ng budol administration. Wala ho yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trajib Olaybar. Wala yung Amina Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bonoan. Paano ho tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa? Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan, solid. Hindi pwedeng sabihin hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera eh. Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung si Binibining Clarissa Ocampo. Bangkero po yun, marangal din yun. Nung pilit siyang binabasag ng depensa, mga abogado sa depensa ni ERAP, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi, paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na
Yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan. Except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy. Kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Rinail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Ba't hindi ninyo dalihin sa debate sa committee level hearings? Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga ilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ho ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba? Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ang dapat pong description dito, ganyang. Ganyang, batang wala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang dangal. Hindi po sila kapanipaniwala So what do they do for them to be relevant? Take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat yung mga kaidaran ni Kiko Barsaga, dapat maging proud kayo sa inyong henerasyon I'm not saying that you treat him as a hero. Pero tingnan po ninyo ang komposisyon ng Kongreso. Mahalagang may isang kagaya niya sa loob ng Kongreso. Nagbabantay, nagmamatsyag, nagbabalita sa atin na walang access sa loob ng mababang kapulungan. Binabalita niya at nalalaman tuloy natin. Ano ba galawan, ano direksyon, ano bang linuluto dyan sa mababang kapulungan. And I have made my own sentiment known. Sinabi ko uulitin ko dito sa ating live, intimidation and suppression of the freedom of speech and freedom of expression to the massive, yun po ang dapat nating pagtuunan, yung massive corruption and to the testimony, direct and open testimony of the sister of the president regarding drug addiction, the suppression and intimidation of free speech and freedom of expression are not the answer to the massive corruption that are hounding this Marcos administration. Hindi po yan. Hindi po yan. Kahit pilitin ninyong busalan, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. So, sana kung marami pang mga
marami pa hong honest na lingkod bayan, mga cabinet level, mga cabinet secretary level. Siguro napapanahon na magpapasko, nagsimula po yung Disyembre, nung Lunes, nung Linggo, ating sa mga Katoliko, tayo po'y nagsindi nung unang kandila ng Adbyento. Kagaya nga po ng sinabi ko, huwag po tayong basta't magpapadala muna sa kasiyahan, huwag nating kalimutan at huwag nating bitawan ang isyong ito. And maybe it's time to examine and re-examine yung inyo pong konsyensya, yung inyo pong saloobin, baka napapanahon na for you to consider doing a Secretary Rogelio Babe Singson. No? Now, bakit po natin sinasabi yun? Sapagkat mahalaga po yung papel ng mga gabinete. No? Dahil malinaw naman yung ating Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, hindi ba? Diyan nakasaad yung 4 na pamamaraan kung paano magkaroon ng vacancy in the office of the President. Andyan po yung death, yung permanent disability, yung removal from office, at yung resignation. Kaya po, di ba, sinasabi ko, tinuturuan ko kayo rito, sa ating ginagabayan ko kayo para hindi ho kayo matatakot, yung Marcos resign, hindi po sedition yun, hindi po seditious yun, at hindi din po inciting to sedition yun. Yung remove him from office, hindi rin po sedition yun, hindi rin po seditious yun, at hindi rin po inciting to sedition yun. Bakit? Just read the provisions of Article 7 of our Constitution. Specifically, Article 7, Section 8. 4 po ang pamamaraan upang mabakante ang tanggapan ng Pangulo. Death, permanent disability, removal, pagtanggal sa tanggapan ng Pangulo, removal from office. Saligang batas po ang nagsasalita noon. At yung pang-4, resignation. So, paano po papasok yung kahalagahan ng papel nung mga cabinet secretary level officials of the government if they will consider doing a Babe Singson, or better yet, to put into effect the provisions of Article 7, Section 11, Paragraph 2. Ano ho? Pag yung mayorya po ng gabinete ay gagawa ng liham o memorandum o kasulatan at ito po'y padadala nila sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin nila doon, yung mayorya ng gabinete magsasabi, hindi na kayang maglingkod, hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President, pansamantalang hahalili ang yung successor niya. Sino po yan? Yung vice-presidente. Then po ay nakalagay sa ating saligang batas. Kaya ulitin ko yung mga nananawagan na removal from office, hindi po yun sedition. Hindi po yun seditious, hindi po yun inciting. Ano po yun? Exercise of your rights under Article 7, Section 11, Paragraph 2 of the Constitution in pursuance of the mandate of Article 7, Section 8 of the Constitution, whereby describing on how to effect a vacancy in the office of the President. Again, 4 modes: death, permanent disability, removal from office, and resignation. Para po malinaw yan. Bakit? Laganap po yung balita, kung saan-saan po nanggagaling, na may mga nagtatangka o may nagpaplano. Hindi ako naniniwala yung mga sundalo at pulis ito, na yung mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapanupil, mapang-api, mapagsamantala, corrupt at morally bankrupt na Marcos administration ay tila aarestuhin daw ho. Merong nagsasabi na merong gagawing kaguluhan noong linggo at ipapasa sa mga leader ng tunay na oposisyon katulad po ng inyong lingkod.
Alam mo ninyo, matagal na akong nagpahayag ng aking advokasya, yung war on corruption. And I have proven this matagal na nung ako ay umalis sa aking katungkulan, una bilang executive secretary at pangalawa, aking tinalikuran yung aking appointment as the presidential chief of staff. Maraming beses ko na pong sinabi yun. At consistent po tayo sa paglaban sa korupsyon. Kanya po nung sasabing ibibintang ang mga gawa-gawang kaguluhan sa mga leader ng tunay na oposisyon, alam mo ninyo, intimidation din yan. Suppression din po iyan. Di ba? Na bumuo na raw ng arresting team o ng unit na aaresto, paano po ninyo aarestuhin ang mga tao na ang kanilang ginagalawan ay yung naaayon lamang sa ating saligang batas? Ulitin ko those who are espousing for resignation, wag ho kayong matakot. Yung mga nag-uusap naman po sa removal, nandyan po sa saligang batas Paano? Yun nga ho, either magboluntaryo yung Pangulo at siya mismo susulat sa Pangulo ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Sasabihin niya, hindi ko kayang gampanan ang aking katungkulan bilang Pangulo, pansamantala muna akong aalis, bababa sa aking posisyon at ang hahalili sa akin ng aking Vice Presidente. Yun po yung first mode, kung paano magkaroon ng removal sa atin pong saligang batas, Section 7, Section 11 of Article 7, Paragraph 1 po yan. Paragraph 2, paano po kung ayaw magboluntaryo ng Pangulong kasalukuyan? Pwede pong magliham, gumawa ng liham, ang mayorya ng kanyang gabinete. Susulat sila, yung kanyang mga kasekretaryo. Susulat, padadala sa Senate President at sa Speaker of the House at sasabihin, hindi kayang gampanan ng Pangulo ang trabaho ng Office of the President. Kanya pansamantala muna siyang papalitan at ang pansamantalang hahalili, ulitin ko pansamantala ay yung pangalawang Pangulo. Bakit pansamantala? Sapagkat pag nawala na po yung kanyang temporary incapacity, maaari siya naman ang liliham, yung Pangulo naman ang liliham na Mr. Senate President, Mr. Speaker of the House, okay na ako, kaya ko nang gampanan uli ang trabaho ng Pangulo, ako'y babalik na bilang Pangulo. Kanya pansamantala. So ito po ay hindi nasa labas ng ating saligang batas. Hindi po porke dinidiskurso ng mga maraming social media vloggers and influencers, may mga nagsusulat na kolumnista, hindi po may tuturing destabilization po iyan. These are legitimate calls that are or that have foundation and basis in our Constitution. Kaya wag po kayong matatakot kung yung ating mga mararangal na cabinet secretary, pag-isipan po ninyo, nasa kamay din po ninyo, baka hindi ninyo alam, nasa kamay ninyo ang direksyon kung saan pupunta ang ating bansa. Nasa kamay din po ninyo, hindi lang ng senador, hindi lang din po ng mga kongresista. May kapangyarihan ang mga miyembro ng gabinete na baguhin ang maling direksyon ng ating bansa, ng ating kinabukasan at ng ating pamahalaan. Meron po kayong kapangyarihan. Mag-usap-usap po kayo at hindi po yan inciting to sedition. Hindi po yan sedition, hindi po yan seditious. Ito lamang po katangi-tanging administrasyon. Mahilig lagi yan. Kasuhan ng inciting to sedition. Yan ay seditious. Alam po ninyo, ang gobyerno ay guilty sa exciting to rebellion. Ine-excite nila yung mga tao na lalong maging rebelde. Rebelding hindi magdala ng armas. Magrebelding hindi sumunod. Lalong magalit. Parang anak na nagre-rebelde. Exciting to rebellion. They're exciting the people all the more to be rebellious. Saan? Sa mga maling polisiya, maling pahayag, mapaglabis na pahayag. Yung pangungutya, yung panlalait sa ating dignidad,
sa ating pagkatao, sa ating lahi bilang mga Pilipino. Katulad ng ano? Huwag ho ninyong kalilimutan, December 3 na ho ngayon. Alam ko lahat tayo nagbabudget. Paano natin maitawid ang nakaugat po sa atin itong Kapaskuhan eh. Wala ho tayong magagawa. Hindi po tayo materialistic, hindi po tayo vain, hindi po tayo biktima ng commercialism. Nakaugat po sa atin. Minana pa natin sa ating ninuno eh. Bakit nagagalit lalo ang mamamayang Pilipino? Trilyong piso ninakaw. Kanya nga ako natatawa eh. Manipis yung mga nagrally, ng mga banal at ng mga hilaw na dilaw at ng mga nagpapanggap na may pagmamahal sa bayan, tinatawag yung sariling Makabayan Block nung linggo. Bakit? Hindi po nila alam ba't sila nagrarally. Bawal sumigaw ng Marcos resign. Anti-corruption daw sila. Kanino kayo anti? Kung galit kayo sa corruption, sinong nangurap? Kung galit kayo sa pagnanakaw, sinong nagnakaw? Maaari ba namang may nagnakaw nang walang magnanakaw? Maaari ba namang may korupsyon nang walang korap? Sinong kalaban ninyo? Hindi nyo na po kayang budulin ang mamamayang Pilipino. Kanya lagi ko sinasabi, naiinsulto po lalo yung mamamayang Pilipino eh. Katulad ng trilyon pisong ninakaw po sa atin ha. Tapos, sasabihan tayong lahat, ang halaga lang natin, linagyan tayo ng limit. Linagyan tayo ng limit. Ikaw, ako, tayong mga ordinaryong Pilipino, hanggang 500 pesos lang ang tingin sa atin. Nakarapatan nating mag-enjoy ng Noche Buena. 500 piso lang daw kayo. Imagine ninyo, nagtatrabaho tayo ng marangal, tapos lalagyan kanila ng hangganan, ang kaligayahan daw po nating mga bawat pamilyang Pilipino para daw po tayo makapag Noche Buena hanggang 500 piso lang daw ho ang Noche Buena ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi ba't panlalait at pang-iinsulto yun sa ating dignidad, pagkatao at dangal? Yung mga ordinaryong manggagawa, yung mga jeepney driver, hirap na hirap kayo araw-araw, tapos sasabihan kayo, hanggang 500 piso lang ang nararapat ninyong Noche Buena, samantalang sila kung makapag-party dyan sa Malacanang, kung maglustay ng pera ng bansa, kung makapagbiyahe, dahil daw maraming pledges. Lugmok nga ang ating ekonomiya eh. Wala ngang foreign direct investments eh.